Didirekta na natin. Yan. So mga ka-eksena, alam na alam po natin na nakikita nyo siguro kahit dito sa lugar namin, nakikita ko yung pila ng mga nagpapagasolina, lalo na kagabi, alas 12, ang haba ng pila. Talagang inaantay nilang wag maabutan ng pagtaas ng gasolina. Kahapon pala, madaling araw. Yan. So dahil wala nga tayong sariling source ng langis, tayo ay bumibili lang din at tayo ay nag-i-import. Talagang wala tayong choice. Kapag nagkaroon ng pagtaas, kailangan nating yakapin nyo. Kung hindi, di wag kang magsasakyan. Diba? Kaya nga dapat talaga mga ka-eksena, yung West Philippine Sea, dapat talaga atin talaga lahat yan. Yun nandyan na, yung part lang talaga ng para sa atin, wala na dapat umangkin para makapaghukay na tayo dyan at makadiscover tayo. Malay nyo, di ba? Doon sa lugar na pilit na gusto makuha ng mga Chinese, dahil malay nyo, nakapag-aral na sila doon kasi dahil may nakukuhang mga drone daw, di ba? Na submarine drone. Kung napag-aaralan nila, uy, may langis dyan, hindi tayo papayag, atin din yan. Biruin yung layo nilang mga hindot na Chinese na yan. Napunta sa atin, kanila daw. So, kaya naman mga ka-eksena, ganun na lamang ang ating sakripisyo pagdating sa langis, pagtaas ng mga usaping petrolyo. Hindi ba? At gaya ng pinangako ni Pangulong Bongbong Marcos, mga ka-eksena, distribution ng cash assistant para sa mga tsuper, umarangkada na po. Nako, ito na. Oo. At kung makikita nyo mga ka-eksena, ipapakita ko. Ito na nga, oh. So, bibigyan ko muna kayo ng good news para doon sa mga tawag dito, DD list, na puro reklamo. Ngayon, eto na. So, anong problema nyo ngayon? Paano kayo dito ngayon? Yan. At meron pa ako yung ipapakita sa inyo na pagiging double standard ng isang DD list patungkol sa ayu-ayuda. Wait lang ha. Hindi ko pa yata na-send. O ito, sisend ko muna ha. Wait lang. Para mamaya papakita ko sa inyo. Yan. Okay. O yan. O wala ba kayong mga kamay, mga ka-eksena? O. So, yung sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos, nangyari, hindi drawing. O, halika, play na natin. Pasok! Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, Sino daw may utos? O, si Pangulong Bongbong Marcos. Utos po utos po. Hindi ho napilitan si Pangulong Bongbong Marcos. Utos po niya yan, utos. alinsunod sa utos ng ating Pangulo, umaarangkada na ngayon yung pagbigay ng cash relief assistance sa 139,000 Kunti naman yan. na mga tricycle drivers natin sa buong Metro Manila. Ang layunin natin sa 3 araw, matapos kaagad ito. Kaya nga, alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo, pinabilis ang proseso. Kita nyo? Pinabilis. Dahil pinabilis ni Pangulong Bongbong Marcos, pabibilisin ko rin ang pagbate ng Happy 18th birthday sa apo ni Vicky Ferreira na si, ano pangalan? Si Sadi. Yan, nasa US daw. Sadi, happy 18th birthday. At tawag dito, stay gorgeous and stay pretty and stay humble and lovingly yours. Okay? Happy 18th birthday from Vicky Ferreira, ang nagmamahal. Thank you so much po. Yan. Tuloy natin. Nangangalay na si Seko. Nakanganga. Aray ko. Sakto. Nakanganga. Ito na, dire-diretso na. Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, umaarangkada na ngayon yung pagbigay ng cash relief assistance sa 139,000 na mga tricycle drivers natin sa buong Metro Manila. Ang layunin natin sa 3 araw, matapos kaagad ito. Kaya nga,
alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo, Oo. pinabilis ang proseso. Yun. Ang hihingiin na lang, ang titignan na lang, driver's license and photocopy ng driver's license. Wala na maraming tanong, wala na maraming requirements. Kaya inuna natin yung mga tricycle drivers ng Metro Manila kasi Nako, parang alanganin ako dun, mga ka-eksena. Marami pa naman manluloko ngayon, ano? 'Di ba? Parang sobrang luwag yata ng requirements. Kung totoong tricycle driver po ha, kung totoo ha, 'di ba dapat lisensya at yung linya? O kahit man lang, 'di ba, yun lang, dalawa lang. Kung totoo ka, mamaya tricycle driver kuno ka lang, paano ko pupunta ako diyan? May lisensya din ako. Oh. Oh, dito oh. 'Di ba? Ako, tricycle driver din ako ah. Wala, side comments ko lang yun. Talagang pinadali no? una, napakarami nila compared sa ibang sektor. Pangalawa, Nako, diskumpiyado ako dun sa iba. Sorry po pero diskumpiyado ako dun sa iba nating mga kababayang tatanggap niyan eh. Hindi naman nila lahat yan sasabing ibibigay sa halimbawa, yung sa 5,000 na yan, talagang ipanggagas nila para medyo makabawi-bawi sila sa kita, no? Baka pare! Nakuha mo na yung pera mo, pare! Ayos! Ano? Tara! Oo, may manok ako dito ngayon, oh. Naka-condition to, pare. Sakto-sakto. May labo, may tupada rin kila paring ano. Halika na. Aray ko! Tapos ang buhay. O kaya naman nakita. Pare! Oh, pare ikaw. Meron ka na rin? Oo, meron ako. Ikaw, meron ka na rin? Tara. Saan tayo punta? Pare, meron akong alam na biras doon sa may kabilang barangay. Pare, ang gaganda pare. Mura lang. Aray ko! Anong mura lang? Mura lang yung LD. Anong LD? Latest drink. Easy, easy. Okay na ako. Pare! Oh, pare! Halika pare, nakahuli pa naman pare. Oh, ikaw, nakahuli pa si Mero. Ah, pare, yung pamangking ko. Oh, nako, magaling magbilyar yun pare. Lumalaban nga ngayon doon, nakasalang oh. Pustahan. Soma tayo, pusta tayo pare. Easy money lang. Aray ko! Naloko na, ano? Yeah, pero at least, ganun man ang gawin nitong mga to, wala na tayong wala nang pagkukulang ang gobyerno. Kumbaga hindi na nakasalanan kung binigyan kayo ng para makatulong at maibsan ng inyong pasakit sa gasolina, sa inyong pamamasada. Ito ang tulong. Pero kung gagamitin nyo yan, wala nang pakialam presidente kung saan nyo gamitin. Basta bahala sa buhay nyo dyan. Diba? Sabi ni Marie NKY, sana all may ayuda dito sa Japan. Sobrang taas ng gasolina at lahat ng bilihin, lalo ang bigas, pero hindi isinisisi sa mga Japanese government. Boom! Ano talaga, dito lang talaga sa Pilipinas masyadong nana. Mga reklamador, mga konting ano lang, tulong naman, tulong. Yun ang mga buhay. Ngayon, at tuloy natin. sila yung lahat naman apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo, pero sila yung talagang nararamdaman agad-agad kasi maliit yung kanilang kinikita. Ang jeepney drivers ng Metro Manila magsisimula naman next week. Oh, narinig nyo ha? Yung mga jeepney drivers nating mga kababayan dyan, wag mo siya masyadong apurado. Sinabi ng nakaraan lahat magkakaroon. Lahat mga kaiksena magkakaroon. Yung iba kasi tulad ni Balbuena, nag-iiyak na kagad. Puro ngaw na kagad si Balbuena kung ano nang mag-i-strike kami. Di mag-strike ka mag-isa mo. Diba? Paano hindi mag-i-strike? Kasi nga mahal gasolina, hindi naman na sila babiyahe. Tapos sabihin, mag-i-strike kami. Dito din sa US, sabi ni Mary Hill
Mary Hill Hadlock ba? Tama ba? Naduduling ako eh. Dito sa US din, walang ayuda. Kaya lucky mga Pinoy dyan. Ginagawang paraan ni PBM tapos mga ungrateful pa. Correct! Di ba, Nosferatu? Boom! Shoutout kay Nospi. Hi, Tita Hilda! Oh, dyan, kila Tita Hilda, mahal din ng gasolina, pero narinig nyo ba nagreklamo yan? Hindi nagreklamo yan. Kaya huwag kayong mga DDS ha. Ako, nagreklamo ba ako? Nagmumotor din ako, naghahatid sundo araw-araw. Pero syempre, dahil ako, privado, hindi naman ako bumabiyahe. So, ibig sabihin lang, kasi iba nagreklamo, paano naman kaming ibang mga kababayan natin, kaming bumabiyahe, papunta sa trabaho, papunta sa ganito. Nakabili ka nga sa sasakyan eh. Ibig sabihin, di ba, ikaw, nakuha mo magkaroon ng sasakyan dahil sa ikaw ay nakakaangat, di ba? Kaya ikaw, alam mo sa buhay mo na obligasyon mo talaga yan eh. Mga kababayan nating transport, kineme-eme, mga drivers, talagang sila, iba nakikipasada, yung iba karelyebo, yung mga ganun. Intindi mo na lang, huwag ka nang humingi pa. Kung kaya mo naman, hihingi ka pa. Di ba? Tuloy tayo. Pati na rin yung mga ibang TNVS drivers natin. Makinig yung mga, mga angkas, Move It, Joyride. Ikaw, Drake, pwede ka dyan Makikigulo pa ba ako? Di yung para sa akin, ibigay ko na lang sa iba, di ba? GSC Direct, puro reklamo pero may pang travel. Correct China. Boom! Di ba? Tuloy natin. Ang tulong pinansyal na to ay manggagaling sa Assistance to Individuals in Crisis Situation na program ng DSWD. Yung mga sinasabi ko nga, pati Food Panda, Lala Move, Move It, lahat, Joyride, lahat ng mga motorcycle rider, taxi at mga delivery kineme, makinig kayo lalo na yung kaibigan ko, yung kabarkada ko. Post ng post kaagad kasi wala daw silang ganyan. Purado. Kasi ang pagtingin namin sa kanila, hindi nila mga tsuper, kundi mga individual na nalubhan ng naapektuhan itong pagtaas ng petrolyo. Kaya nasa krisis na sila. Nag-usap kami ng mga kasama 5,000. natin sa DOTR. Tatapusin muna natin ang saturation sa Metro Manila kasi sabi ko nga, may jeepney today, this week, tatapusin ang tricycle drivers. By next week, papasok na ang jeepney drivers, ang TNVS drivers. So, ang goal natin sana by the week after or right after Holy Week. Sa mga provinces na tayo. Na yung fuel subsidy nila, ibang programa to. So, talagang whole of government, habang tumutulong ang DSWD sa anggulo ng social welfare, yung Department of Transportation naman tutulong sa subsidy sa fuel. So, these are two separate programs that you can avail of. Sa ating mga kasama na mga namamasada ng public utility vehicles, alinsunod sa utos ng ating Pangulong BBM, sisiguraduhin natin na matulungan lahat ng naapektuhan nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Doon pala si Isko Lahat matutulungan parang kagaya nito. Yan, pabati po direct ng happy birthday ang papa ko na si Jerry Talabok at pamangking ko na si Boo. Happy birthday po, Sir Jerry at kay Boo. Happy birthday sa inyo. Enjoy your day. From Direct Freddy Valera. Huwag ko kayo mag-alala, sunod-sunod na, ngayong araw umarangkada na. At pinabilis rin natin yung proseso sa araw ng payout. Meron din mga programa ang DOTR, yung sinasabi nating fuel subsidy program in the amount of 2.5 billion. And what I want to emphasize also yung libreng sakay, yung service contracting. Ito yung parang love bus ng ating Pangulo. Ang direktang makikinabang dito is the commuters also. The fuel subsidy, if we can get the NCA po ngayong linggo, may assurance na rin po ako from Secretary Toledo, we can start the rolling out ng ating fuel subsidy by last week of March of this year po. Sisimulan natin ang pagbibigay ng subsidiya pagdating sa ating mga bus operators, kasi po hindi po sila naisama dito ngayon sa ating AIX, and this will be a nationwide program also. So ang mangyayari po, it will be a simultaneous and parallel effort and activity between DSWD and DOTR po. Lahat naman po ng ating mga transport modes mabibigyan, ang ating mga bus operators and drivers, andyan din po yung mga jeepney operators, kasama mga taxi, kasama yung mga school services. Ang rule of thumb po namin ngayon, basta po kayo ay regulated
ng LTFRB. Kailangan masama kayo sa fuel subsidy program. Kung kayo naman ay hindi regulated, Ito, makinig na. Ito na yung mga motorcycle rider taxi, oh. Kapag kayo po ay hindi regulated, ano meron? bibigyan pa rin po kayo. Ano ba Oh. Biruin nyo, kahit hindi kayo regulated, bibigyan pa rin kayo. Kahit wala sa batas, bibigyan pa rin kayo. Bakit daw? Utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, reklamo pa. yung mga hindi pa regulated ng LTFRB at ng DOTR, tulad po ng ating mga motorcycle taxis, no, yung sinasabi natin mga angkas, move it, hindi pa po yan regulated, nag-aantay pa tayo ng batas, no. Meron din po yung delivery riders natin, hindi po sila regulated, ay tulad ng mga Lala Move, Food Panda. Ganun pa man ang kautusan ng Pangulo, lahat dapat mabibigyan. Lahat bibigyan. Alam naman ninyo ang nangyari, nagkagera sa Middle East. Hindi. Gusto nyo yung mangyari, Mr. President. Kayo may gusto yung sinabi nyo sa Iran tsaka US. Maggera kayo. Boom! Utak didilis lang eh. Kasalanan mo yan, Mr. President. Wala kang ginawa, ha? Ano to? Mapipigilan mo ni Pangulong Bongbong Marcos maggirahan yung bansa na yon? Kaya dahil doon nagtaas ang gasolina, kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bobo. Bobo na mga didilis talaga yung mga utak at mga ganong argumento. Pantanga lang. Doon sa pinanggagalingan ng langis, nagtaasan ng presyo ng langis, namaan ngayon tayo. Wala naman tayong kinalaman doon sa gera na yan. Pero siyempre, pagka tumaas yung langis, damay lahat. Kaya itong ginawa na nagsimula ngayon today, para sa lahat ng mga tinamaan, lalo na yung mga transport workers, kayo mga tricycle driver, pati yung lahat ng nagpapasada, lahat sa mga transport sector, ay bibigyan namin ng tulong para naman Nakabantay ka agad si Lola, oh. si Lola nakabantay ka agad kay Lolo. Ano daw? Sabi ng ibang didilis, kung di daw naging presidente si PBBM, di daw magkakagera. Sino yan? Mumurahin ko nga ng kaliwat kanan yan. Pantaka naman yan. Nakabantay. Siguro pagkatanggap ni Lolo ng nung ayuda, sisikuin na kaagad si Lolo ni Lola. Akin na? Akin na. Ipanggagas ko nga ito pambiyahe sa tricycle. Akin na, magmamadyong kami ng mga amiga ko. Halak ka. Naloko na. Patay tayo. Nakaabang na. Akin na yan. Bilisan mo. Kailangan kong pambili ng gasolina ng ating tricycle. Makabiyahe ako mamaya. Hindi ka na magbiyahe. Gusto mo, aabutin ka sa akin dito. Ibigay mo na yan. Makuha ka sa siko ko, ha? Gusto mo bang kalad ka rin? Ganun pa si Lola, no? Bisa mo. Papunta na yung mga kumare ko doon. Nakapwesto na yung mga madyungan namin doon. Bisa mo, matangaliin ako. Nakabantay, eh. boom! Ay, nako. Sige na, tuloy natin. May counting Tinan, tila mayroong ngiti sa iyong mata. Sipat na sipat, eh, oh. boom! Sipat na sipat ni Lole, oh. Aray ko. Habang binibilang, sipat na sipat si Lola, tinama. Lahat ng nagpapasada, lahat sa mga transport sector, ay bibigyan namin Ayun, oh. Habang inaabot, oh. ng tulong para Ayun, naman may counting 4, 5. pampahabol dun sa pagtaas ng presyo. Kanina raw umaga, kulang-kulang na lang, 100 na ang kada litro. Kaya alam ko, kailangan ninyo yan para kahit papaano meron pa rin kayong kinikita. Dahil pagka wala ito, napakahirap na masyado.
Ito ay patuloy namin gagawin at hanggang ganito pa ang sitwasyon. Kaya basta't nandito lang yung gobyerno para tulungan kayo. Pero iba dyan, DDS, di ba? Walang pakialam si Pangulong Bongbong Marcos kahit DDS ka pa. Kahit DDS ka pa. Napakalaking tulong po nung ginawa nyo sa mga tricycle driver at lalo-lalo na inuna kami ni Presidente ngayon. Dahil Oo. kami po yung pinakakawawa sa buong transport na napakaliit na ng kinikita, tumaas pa yung gasolina. Siguro ngayon mga 100 na lang, 80 mauuwi namin. Nung hindi pa tumataas, nakakauwi siguro sila ng mga 500 hanggang 700. Ngayon wala na, mga abutin na lang ng 150 yung mauuwi nila eh. Riding in tandem, hindi kasali. Pinag-iisipan ko pa. Okay, Thais. Mang George. Legit po lahat ng mga tricycle dito yan. Wala pong kolorum dyan. Yun naman pala eh. Tuwan-tuwa po sila, Mr. President, sa ginawa nyo. Inuna nyo kami ngayon. Noon, malaki na, 700 na nauwi ko sa bahay. Oo. Ngayon hindi. Magkano Sapat na? lang. Ngayon nagtataasan pa. Kami nagtataas ang presyo sa toda namin. Kasi mahirap na rin yung mga taong sumasakay sa amin. Kaya maraming salamat po sa blessing kong binigay sa amin na sa toda namin na nabigyan kami ng ayuda. Palakpakan naman natin si Pangulong Bongbong Marcos. Direk, anong kasunod niyan? Ngayon, may ipapakita ko sa inyo. Yan. Yung pagiging double standard ng mga didilis. Okay? Ano nga yan? Ito na nga, ipapakita ko na nga. Kumalma kasi kayo. Nagmamadali kayo eh. Yan. Wait lang. Bring him home daw. Anong bringing home? Di na uwi yun. May uwi nyo yun, malamang nasa garapon. Ito. Wait lang Yan. Ay, Diyos ko. Kawawa talaga. Mga biktima ng sunog sa Naiya Road, Barangay Pinyahan, binash ang binigay ni Bongo. Bakit binash, Direk? Direk, anong connection yan dun sa kay Pangulong Bongbong Marcos? Ito ang niyan. Ito ang connection yan. 'Di ba si Pangulong Bongbong Marcos kanina nagbigay ng ayuda, nagbigay ng tulong dahil sa pagtaas ng gasolina. Okay? Pero dahil DDS ka at tatanga-tanga ka, so hindi pa rin sa'yo okay yung ginawa ng gobyerno. Gobyerno na lang kahit dahil si Pangulong Bongbong Marcos. Sasabihin mo, wala, liit-liit niyan, anong klaseng bantulong yan, 'di ba? So pakita natin 'to So, pakita natin to. Bongo. Anong connect nga niyan? Kalma lang. Huyo, grabe yung payo doon ni Bongo. Apaw na apaw. Yan ang tinatawag ni Brother Mike Bilarde. Siksik, liglig at umaapaw. Boom! Palakpakan natin ang tanginang si Bongo na yan. Yan Ito yung pinilaan ng mga tao kanina. Yan. Oras mula umaga hanggang ganong oras. 7 oras pumila, Bongo. Tang inumin mo. 7 oras. Parang kaya ko rin gawin yan eh. Alin? Mamigay din. Maging hanap lang tayo sponsor. Pero, hindi tayo maglalagay ng karton. Ayun na. Ang laman ng balde ay... Wait lang. Parang gusto kong gumawa ng effects. Mag-effects tayo mag-effects tayo. Yan. Okay? Ika lang, naglo-loading yung effects ko. Parang ako. Nagloading. Hintayin natin. Parang maganda yung datingan. Ayan. Okay, game. Ready? Ang laman ng balde ay... Ayan na! Hanggang tanghali. Tingnan nyo.
Ayun o, ganyan o. Oh. May karton. Ayun o, may karton Oh, oh. Walang Boom! Tapang at malasakit ang namo Bongo. Alaysa, Mare, maraming salamat. Grabe naman, oh. Totoo. Huwag ka matulog. Panoorin mo to. Oh, ulit natin. Ang laman ng balde ay... Nanalo ka ng karton! Sige, tuloy natin. laman yan o. Oh. Oh! Tatay niyong karton. Tatay niyong karton. Tatay niyong karton. Basta tatay niyo pa rin karton. Aray ko. Manang-mana talaga. Oh. Oy, tangina, may karton. Oh, boo! Aray ko. Ayun oh. Au! Sarap naman yan, Bongo. O ngayon, anong connect niyan nung kay Pangulong Bongbong Marcos na 5K na ayuda? Ito, connect niyan mga ka-eksena. Okay? So, nakita niyo yan ha. Pakita ko kayo sa inyo to. Yan. Okay? Ito. Tingnan niyo to. Yan. Sabi ng damuho na vlogger ni Digong o ng mga Duterte. Yan. Hindi kompleto eh. Pero sabi niya dito, napaka ungrateful ng iba nating mga kababayan. Tinulungan mo na, nagre-reklamo pa. Tang inumin mo, Jack Gargota. Sa dami ng binigay ng gobyernong tulong, para maibsan at mabawasan ang mga bigat na pasanin o problema o bilihin ng mga kababayan natin, nakalipas pang 3 taon at hanggang ngayon, walang nagawa o walang natanggap na matino sa mga didilis na maraming salamat po. Bagkos puro alin, puro reklamo, tang inumin mo. Tapos ngayon pagtatanggol mo si Bongo, yan lang yung binigay ni Bongo budol pa. Tas gusto mo, wag magreklamo. O dito nagpapatunay talagang mga hindot na to, mga untitled talaga. Pag sila yung binabanatan, hindi pwede. Pag sila yung babanat, pwede. Tang inumin nyo. Yun yung punto mga ka-eksena. Ikumpara mo yung 5,000 dyan sa binigay ni Bongo. Diba? So pinagtatanggol ngayon itong ngongo na to na kesyo ungrateful daw ng mga kababayan natin. Talaga namang mapapamura ka dyan. 7 oras ka daw pumila. 7. Okay na sana punong-puno. Putik na yan pag angat mo, ganito kakapal yung karton sa ilalim para umangat. Di sana nilagay nyo na lang sa supot. Tang inumin nyo talagang mga didilis kayo. Tapos kayo magsasabi kayo na ganyan ungrateful. Ni wala nga kahit isang didilis na nagpasalamat kahit sa lahat ng binigay na tulong ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos mas grabe pa nga yung tulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo naman, di ba? Yan ang kaibahan mga ka-eksena. Diba? Pagdidilis. Pagdidilis ka, bobo ka talaga. Halak ka. Okay? Halika na, punta na tayo kay Sarah. Dali. Diba no? Ang sagwa, diba? Alam niyo yung nakakasarapektusan talaga ng personal no? Yan no? To remind siguro yung tatay nilang karton.
O, ito na. Halika na, type action. Ang daming hindi pa naglalike, oh. Bakit ganon? Bakit ganon? Na-miss daw pero hindi naglalike. Aray ko. Mag-like na kayo. Grabe kayo, Hindi kayo naglalike. Oh. Kakaloka, O, sa mga bagong dating po, pasensya na kayo, kung hindi kayo nabati kasi kanina pa yun. At syempre sa mga bagong dating din, just to inform you, kaya wala tayong live na nakaraan dahil tawag dito, nung Friday, na-vaccine si Siopaw. Nagkasinat, tapos sumunod na gabi pa nilalagnat na. Oo, kaya intindihin nyo na lang at busy talaga ang lola ninyo. At alam nyo naman, yun nga, gaya na sinasabi ko palagi, hindi ho tayo kagaya ng ibang vlogger dyan, mapadidilis man o mapa-BBM vloggers man, hindi ho tayo kagaya ng iba na naka full time dyan. Akala ko nga, pag uwi ko ng Pilipinas, makaka full time ako pero hindi din. Kasi maraming obligasyon. Tayo hatid sundo pag may pasok, ganyan. Diba? Kaya intindihin nyo na lang ako, diba? Oy, from Davao City, Randolph Belandre. Saan ka sa Davao City? Sa may, doon sa mga piatos, sa Bunuan ba yun? Sa Bulawan, sabi ni Bato. Tagaro ka ba? Boom! Charot. Halika na, ito na, game! Boom! Oh, yan na. So, mga kaiksena, eto na. Eto na talaga ang, kahindot-hindot talaga to si Sara Duterte talaga kahit kailan talaga. So, alam natin na yung impeachment ni Sara Duterte na ay sufficient in substance and forms, okay? Form, basta. So, binigyan si Sara ng 10 days para sumagot. Pero nakakita pa nga ako sa social media na ang sabi pa ng bruha, wait nyo na lang kung sasagot ako o hindi. Tang inumin mo. Pa-surprise pa ang animal, di ba? Nakakabuisi talaga no? Turuan mo si Martes mag-upload ng video. Nanonood ako ng 2 video mo. Thank you, So, eto na nga. Mga kaiksena. So, eto ngayon ang gusto mangyari ni Sara Duterte. Makinig kayo mabuti, Kalma lang kayo, kalma lang. Ako bahala sa inyo. Ito na. So, Sara Duterte calls dismissal sa kanyang impeachment tag dito case o impeachment o reklamong impeachment sa kanya. Gusto niyang pa-dismiss na naman. Pero, anong pero? Panoorin niyo muna to. Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Ang kapal na mukha mo, Sara, tang inumin mo talaga. Anong pinababasura? Kala ko ba wala kang kasalanan? Kala ko ba malinis ka? Kala ko ba? Di harapin mo na lang. Yan na naman siya, Tamang na naman siya. Wala na dismiss na naman ang pautot nito. Bukod anya sa kawalan ng sapat na ebidensya. Anong walang sapat na ebidensya? Naniniwala kayo kay Sara sa sinasabi niya? Wala daw sapat na ebidensya doon sa impeachment niya o yung impeachable offense na nagawa niya. Ang linaw-linaw ng mga video, Sara, bulag ka ba? Boom! Sana mabulag ka na lang talaga. Nagbubulag-bulagang kape. Aray ko. Gigil ako Halak ka. Di ba? Hindi pa ma-video yung wag ka mag-alala, ma'am. Kumausap na ko, ma'am, ng ma'am. Sabi ko, pag mapatay ako, patay mo si Lisa Marcos, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. No joke, no joke.
Threat yun o impeachable offense, tas walang evidence. Ina mo. Ang dami-dami. Yung latest mo pa kay Ramil Madriaga, kaya nga ngarag kayo kay Pebbles eh. Ang daming nilalabas nung ni Mami Pebbles, oh. Talagang nagkakanda kuyog si Pebbles sa ano niya, sa mga trolls na pumupunta sa kanya. Nilabag din umano nito ang kanyang karapatan sa due process at double Ano? Sinungaling talaga tong impacta na to, no? Ginawa na nga ng Kamara o ng Committee on Justice yung mga inireklamo niya last year, talagang tinupad nila ngayon lahat yun. Tapos sasabihin na naman niya walang due process. Tanginumin mo talaga, Sara. Ang kapal talaga ng mukha mong hindot ka. Ang lupit. Kapalan talaga ng mukha. Oh. standard ang pagtalakay ng House Committee on Justice. Substandard? Ano yan? Ghost Project? Direct kape. Lumamig na to. Buti pinaalala mo yung kape ko. Lumamig na. Yun lang. Sa shot lang ako ng kape, Overdue process na nga, Direk eh. Ewan ko dito sa hindot na si Sara. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Shoutout BMB Alexandria. Magandang gabi. Sa 15 pahinang sagot ni Vice President Sara Duterte. Ilan pahinang sagot? Sa 15 pahinang... 15? Halak ka. Yung impeachment mo, 15 lang ang naisagot mo. Direk marami na yun. Diyos ko, iba nga, ang kapal-kapal ng mga isinasagot talagang para maipaliwanag lahat ng posibleng paliwanag. Kasi Sara, 15 lang, baka hindi pa siya gumawa noon, syempre, abogado lang. Wala siyang alam dun. Kaya takot yan pag iyaharap kasi syempre, walang magtuturo, walang mababasahin. Nang sagot ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, sinabi niyang ang mga panibagong impeachment complaints ni-recycle lamang. Hello, excuse me correct me if I'm wrong. Based on what I remembered, last impeachment na reklamo sa kanya, na technical mga kaiksena yung impeachment. Dahil wala daw sa lumabag daw doon sa constitutional MME na 1-year bar rule at sinasabi nilang hindi daw nabigyan ng panahon makasagot o makapaliwanag si Sara. Doon lang yun mga kaiksena. Pero yung facts na merong reklamo at merong ebidensya at merong mga testigo, hindi yun napag-usapan. Hindi yun natalakay. Oo, lumabas siya last year, pero hindi siya naiilatag sa isang impeachment court, kagaya ng Senado. Tama po ba mga ka-eksena? Anong recycle? Diba? Anong pinagsasabi mong recycle? Hindi nga yan natalakay talaga mismo para isagutin mo Diba? Parang kung tutusin para sa akin, nakapending yan na dapat mong sagutin. Diba? Ang lala talaga ng utak nito ni Sara. Ang galing talaga nilang gumawa ng katarantaduhan no? Sa bagay, makagawa ka ba naman ng pamimiki ng dokumento yan pa. Diba? Mula sa reklamo noong isang taon, dedeklarang void ab initio ng Korte Suprema. Ang sinusundan ni Sara mga ka-eksena, yung sinabi ng Supreme Court last year, sinasabi naman ng Supreme Court doon, yun na nga yung 1-year bar rule, yun ang problema doon. At yung sinasabing hindi daw binigyan ng pagkakataon makasagot si Sara, ayun na nga talagang sinabi pa sa 10 days ka sumagot. O ano ba problema mo dyan?
Oh, nadagdagan pa nga yung ebidensya laban sa iyo eh. Takot ka na kasi na makalkal yung mga bank accounts mo, hindot. Puro daw ito opinyon, espekulasyon at konklusyon at Opinion, espekulasyon at konklusyon daw. Parang tanga talaga. Oh. hindi mga ultimate facts. Yun yung sinasabi nilang attorney, wala namang sinasagot sa mga aligasyon si VP. Paano naman po namin masasagot kung wala naman pong ultimate facts that will constitute? Alam mo, kawawa ka, Michael Powa. Sa totoo lang, sa bagay, abogado, gagawin naman talaga niya lahat ng paraan para may pagtanggol niya yung kliyente niya. 'Di ba? Wala daw, ulitin ko Paano naman po namin masasagot kung wala naman pong ultimate facts that will constitute? Alam mo, pinipigilan ko lang. Hindi, wag mo na pigilan direct. Oy, Michael Powa, inumin mo. Anong walang ultimate fact sinasabi mo? Yung mga video na nga nagsasabi, yun ang sagutin nyo. May mga video na nga eh. 'Di ba? May mga resibo na nga, may mga testigo na nga, hindi nyo sinasagot. Hindi sinasagot o ayaw nyo lang talagang sagutin? Halak ka. Grabe no mga kaiksena, ito ang halimbawa ng lantaran talagang para mabaluktot, 'di ba? Oh. Direct nakita mo na yung nakita ko na kanina, pinakita ko Anel dito. 'Di ba? Lantaran 'to mga kaiksena, oh. Ano to? Powa, Himala, Bertusiolo. Ni Baduy. Powa, Himala, and Taragis niya. Ang pangit. Himala. Boom! Walang himala. My client is a pig. Boom! Pero walang laman ng sagot. Oo nga daw po, malditang lola eh. Oo. Yung impeachable offenses. Tanga-tangahan lang tayo, bulag-bulagan lang, bingi-bingihan lang. Diyos ko naman, gusto mo, send ko sa email mo, sir, yung video ni Sarah, yung mga video niya na impeachable. Gusto nyo ba? Hindi, nagtatanong lang po ako, nagtatanga-tangahan ba kayo, nagbubulag-bulagan kayo? Inon nyo Diba? Na pinaparatang nila laban sa ating bisyo. Ano pinaparatang? Yung pinaparatang, lantaran na nga, nakikita na nga eh. Diyos ko naman kaanuan talaga na itong mga to. Boboto nyo, ganyan ang ugali, di ba? Presidente. It is not for the Vice President to prove her innocence. It is first for the complainants. Yun nga, di ba? Hindi na nga kailangan ayun na nga, may meron na nga, Diyos ko naman, kailangan lang humarap ni Sarah. Di ba? Papatunayan sa inyo, humarap kayo. Di ba? To actually prove na meron siyang ginawang mali in the first place. Pagdiin ni Duterte, ang simpleng aligasyon lamang ay hindi ebidensya. Simpleng aligasyon ba yun? Assassination sa presidente? Sarah, ang engot mo talaga, Ito pa isa. The impeachment proceeding violate right to due process. Ha? Ano na naman binayolate na naman, Sarah? King ina mo. Direct sabi ni Attorney, ready na sila anytime to present their evidence and facts. Bakit nila dinidelay yung hearing? Diyos ko, alam mo na yan. At mga aligasyong nakabase sa espekulasyon ay hindi dapat tanggapin. Kaya hiningi ng bise na i-dismiss ang impeachment complaint. Akala mo talaga, makapagsabi siya, i-dismiss nyo yan. Una niyang katwiran, nilabag daw ang kanyang karapatan sa due process. The serious accusations against the President and the other high-ranking public officials were summarily disregarded. By doing so, it becomes even more manifest that double standards were employed in the treatment of the impeachment complaints against latter and the Vice President. Boom! Ginamit pa example yung kay Pangulong Bongbong Marcos naman para lang magmukhang mukha lang medyo may konting dating yung palusot niya na pero sablay.
Double standard daw ang pinairal ng komite sa pagtalakay sa impeachment complaints laban sa kanya at laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Agad daw kasi isinantabi ng komite ang mga seryosong aligasyon laban sa Pangulo. Paano naging seryosong aligasyon? Doon, wala nga silang may pakita na kahit anong katiba. Ito lang katangahan dito, mga kaiksena. Makinig kayo mabuti, Yung sinasabi nito ni Sara. Ito, malinaw na katangahan dyan. Hinahabol niya yung kay Pangulong Bongbong Marcos na impeachment. Si Pangulong Bongbong Marcos, welcome anytime, be my guest. Magsampa kayo ng impeachment kung gusto nyo. Tama? Diba? Pangalawa, bukod sa akbayan, makabayan, di ba sila Topacio magsasampa din? Di ba? Sabihin na natin, hindi sila nakapagpasa ng una dahil wala si Cheloy Garapil. Ngayon, nung dumating, nagpasa yung makabayan ulit o yung akbayan ba yun? So, tinanggap. Itong mga kumag na sila defensor at sila Topacio at saka yung abogadong parang engot. Yung attorney daw pero government kineme-eme na hindi mo masabi kung abogado eh. Parang yung halimaw doon sa Ghost Fighter, di ba? Ngayon, bakit hindi nag-file? Di ba may mga ebidensya sila? Sila Topacio, pati si Burikat na si Katibinag, may USB kuno daw. Kung meron palang substance, meron palang ebidensya lamang kay Pangulong Bongbong Marcos na meron sa tropa mo o mga kaalyado mo, kakampi mo, ba't hindi mo yung pinatuloy? Ibig sabihin lang, bakit hindi nila itinuloy yan? Talagang mahina at wala silang hawak na ebidensya laban sa Pangulo. Ganun lang kasimple, boba. Boom! Tama po ba? Kasi kung meron talaga yan, di sana nakapag-file kayo kung sino man sa mga kaalyado mo. Bakit? Kasi hindi nyo kayang patunayan. Yun lang ang example niyan, mga kaiksena. Kaya wag mong ipilit na yung bakit kay Pangulong Bongbong Marcos hindi nagkaroon ng form o sufficient informant substance at kaya hindi na tumuloy. Yung sayo, kitang-kita ng buong Pilipinas. Halak ka. Gigigil ako, amlodipin nga. Aray ko. Bad trip kasi. Pag ito talaga magsasalita, talagang gagana yung buong ugat mo sa katawan eh. Di ba? Halatang halata talaga mga kaiksena kung gaano ka guilty tong hindot na to eh. Tuloy mo, Drek. Marcos, agad daw kasing isinantabi ng komite ang mga seryosong aligasyon laban sa Pangulo. Pero sa kanyang kaso, sabi ni Duterte, itrinato daw bilang katotohanan na ang mga aligasyon pa lamang sa kanya. Ano? Nagpo-focus siya doon sa may mga sinasabing akusasyon lang. Pero hindi siya nagpo-focus doon sa yung ground at yung impeachable offense na ginawa ni Sara Duterte. Siguro ang sinasabi niya lang doon sa paglustay, sa pagganto, ganyan. Pero hindi niya binibigyan diin yung mga impeachable offense niya. Kagaya ng yung assassination sa presidente, tangkang pagpatay, tapos yung pamimeke ng mga dokumento, ginamit pa ang AFP, 'di ba? Ano pa? Tawag dito, 4 yun eh, 'di ba? Yung mismo talagang isinulat na yun ang ground for impeachable offense. 'Di ba? Hindi niya sinasabi. Bakit? Sa pool kasi siya doon. At hinusgahan na ang bigat ng mga paninisentang ebidensya ng mga complainant na ihaharap pa lamang sa impeachment court. So, Hindi pwedeng meron kang one set of standards para sa isang impeachable officer. ay nako, Michael Powa, kawawa ka talaga, nakakaloka ka. Nagiging, nakakaawa, nagiging mahina kang nilalang para lang kay Sara Duterte. Imbis na maganda ang reputasyon mo, bumabagsak. Diba? Hindi ako, dito, wala. Halatang halata mo siya na talagang magawan niya lang ng paraan. Ayun, direct bribery, mga kaiksena. Thank you, Dani, Siya tayo, pare. Nakuha mo na yung ayuda mo? 5K daw. Tawag dito. So, mga kaiksena, halatang halata talaga si Michael Powa. And another set para sa isa namang
impeachable officer. Kaya natin sinasabi na double standards. Wow. Wow. Ikaw na mismo ang nagsabi last year na kumuha lang kayo ng search sa PNP kahit you did not participate, kulang pa. 'Di ba? Wala namang ginawa si PBBM Gaga, kaya kay Sara ang dami. O kaya nga po. Bakit yung naghahanap ka ng final decision doon sa impeachment complaints at laban sa Pangulo, pero pagdating sa Vice President, wala namang ganong usapan na kailangan may final decision ng mga korte. So mani-mani Ha? Wait lang ulitin ko lang Nasabi na double standards. Bakit yung naghahanap ka ng final decision doon sa impeachment complaints at laban sa Pangulo, pero pagdating sa Vice President, wala namang ganong usapan na kailangan may final decision ng mga korte. Kung hindi ka ba naman saksakan na lugaw, Michael Powa, saan ba tayo nagka-problema nung sa panahon ng impeachment una ni Sara? 'Di ba? Dahil sa ginawa ng Supreme Court na kung ano-anong binago, kung ano-anong sinabi, kung anong-anong ganyan. Kaya ngayon, nagiging maingat yung mga kongresista sa pagbusisi ng kanilang mga hakbang dahil posibleng i-technical nyo. Kasi ngayon, nagawa nila ng tama lahat ng prosesong hinihingi ng Supreme Court last year. Boom! Pinagsasabi mo. No? So mani-maling paggamit ng BC sa kanyang confidential funds. Tinukoy ng BC ang notice of disallowance ng Commission on Audit na basihan daw ng akusasyon. Sabi niya na hindi raw pinansin ng komite na may petition for review pa ito na nakapending pa sa Commission on Audit. Kita niya sinungaling talaga. Tina yung sinungaling talaga ni Sara, no? Pagkatapos yung pagmalaki yung mga audit kineme-eme niya, ngayon, may pending pa ipinupos niya naman yung pending niya. Kahit may pending ka pa, Sara, kung hindi mo paliwanag, 'di ba? Kung hindi mo paliwanag at halimbawa hindi pa tapos sa COA, hindi mo mapaliwanag, doon pa lang dali ka na . Di antay mo pa ba na pag COA pa sumagot, di lalo kang na burikat diyan. 'Di ba? Nagtuturo pa para lang makalusot. Noong una, palusot niya, binigyan ng credit rating ng COA. Tapos na pahiya dahil hindi pwedeng gamitin kahit anumang score o rating yung binigay sa'yo ng modified opinion ng COA. Hindi pwede, bawal yan. Tapos ngayon, tuturo mo, pending. Ang inang buhay ito. Kailangan mong pakita unang-una na nag-disburse ng pera. Kailangan mo pakita pangalawa na nagkaroon nga ng personal gain, kumbaga nabigay o na-transfer sa kanya yung... Inutos nga, doon pa lang may mali na kayo doon, Michael Powa, tang inumin mo. Inutusan pirmahan mo, kahit hindi chinecheck yung dapat, tawag dito, yung hinihinging mga requirements para i-release yung pera dahil lamang sa suhol ni Sara. Pirmahan mo. Ito, 25,000. Ito, 50,000. Pirmahan mo. Ay, ako po. Sige, tanggal ka. Anong kagagahan yun? Yung testigo dyan, buhay na buhay. Ewan ko, lakas ng to. Diyos ko. Ang linaw-linaw, mga kaiksena. Pagka-withdraw, sino nagdala? Yung security ni Sara. Sino nag-utos doon? Sino nag-utos doon sa security ni Sara? Ako? Bakit ako? Diba? Diyos ko. Ewan ko sa'yo. Yung pera na yon, which was not alleged doon sa mga offenses. Okay. Hindi siya nag-gain? Ikaw, hindi ka nag-gain? Ayon sa BC, bahagi daw ng due process ay pagtrato ng patas. Kung hindi, maituturing na void ang proseso at pagtrato ng patas. Ano kayang patas? Ano kayang meaning ng patas dito kay Sara, no? Ito kunyari si Sara, ito yung taong bayan. Ang patas sa kanya,
ganun. Timbangan kunyari, ganun ang patas. Pag ganito, ibig sabihin niyang bias ka. Dahil ganito. Oh. Malay ko doon, malditang lola. Anong ako? Ako ba nag-utos kay La Chica? Ano yung jowa ko? Charot. Oh. At isang paglabag sa constitutional rights. Alam mo, sarap mo talagang murahin, Sarah. Puro ka constitutional. Lahat na nga ginawa para lang wag mong ma-technical. Tapos ngayon, gumaganyan ka pa rin kapal ang mukha mo. Hindi, mga kaisena. Pero sabi naman ng ibang mga abogado at ng complainants, wala talagang kwenta yung sagot ni Sarah. Yung karamihan ng mga abogadong kilala dyan, hindi yung ibang kilalang ewan lang dyan. Wala talagang kwenta yung sagot niya. Parang sagot na naman ng bata. Boom! Oh. Binanggit din sa reply ang affidavit ni Ramil Madriaga, ang napakilalang bagman umano ng bise. Oh. Sabi ni Duterte sa kanyang reply. Ayaw niya kasi mga kaiksena na matuloy yung trial para pag gumarap si Madriaga, tapos na usapan. Boom! Kasi pag nakaharap, hindi kasi nila napapatay di ba? Di umano, may tangka sa buhay ngayon, pag humarap ngayon to sa impeachment trial na ngayon, at sinabi niya yung kanyang koneksyon kay Sarah with matching evidence, patay ka ngayon. Boom! Kaya lang, ang ayon sa ating mahiwagang jellyfish na kulay purple at naging purple na nga. Oh, galing ko, di ba? Ang sabi ng ating mahiwagang jellyfish na naging kulay blue naman, magre-resign si Buday kapag once na malapit ng malaglag ang kanyang pagkabise. Bigla yan magre-resign. Oh, paramis yan. Sabi nito aking maiwagang jellyfish. Oh. Aray ko! Ba't pala English? Maiwagan dikya. Yan. Gumagalaw to eh. Ba't di ka gumagalaw ngayon? May sakit ka ba? Uy. Yan, gumagalaw na siya. Oh, gumagalaw na. Kala ko kasi may sakit, patamlay. Gituloy natin. Tumigil ka na. Tumigil ka na, oy. Tumigil ka na. Okay, tuloy, game. Itunuring na ng komite bilang gospel truth ang kanyang mga sinabi, kahit wala naman daw itong iniharap na ebidensya. Ang akusasyon namang plunder, malversation at graft, wala rin daw basihan. Boom! Hoy, Michael Poba! Ito na lang isa, ha? Anong tawag mo dito? Impeachable offense to, di ba? Anong tawag mo dito? Kasama rin sa akusasyon laban sa bise ang pagkuha ng contract to kill laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Pero sa kanyang reply, sinabi ni Duterte na wala naman daw pinakitang ebidensya na may ganong kontrata. Diyos ko, gagawin pambobo yung mga Pilipino. Hoy! Sarah, yung mga nakikinig dyan, Supreme Court, mga justices, ginagawa ko kayong bobo ni Sarah, Diba? Kasi tingnan nyo, alam natin na doon pa lang kabog na si Sarah doon. Diba? Tapos sabi niya, papalusot pa. May impeach pa rin yan kahit mag-resign siya kasi naipasa ng impeachment na sa pwesto pa siya and her term will be end sa 2028 pa. Boom! May impeach na talaga na dapat yung hindot na yan. Sa sinasabi namang meron siyang di maipaliwanag na yaman na hindi niya inilagay sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth, sinabi ni Duterte na ang aligasyon ay nakabase sa kanyang mga salin bago siya maging Vice President. Sos! Walang maniniwala sa'yo, Buday. Sinabi na raw ng Supreme Ito, maganda yung sinabi ni Jay Martins. Correct, di ba? Tinatanong ni Sarah bakit daw walang kontrata. Tanga! Boom! Ano to? Di may ebidensya na kagad, halimbawa lang, 'di ba? Ano to, may pirmahan? Contract signing tayo. Sa mga assassin ko diyan, magsilabas kayo diyan, ha? Okay. Ito, target mo si ganito, ha? Magkano? Ganon? Boom!
Hanggat maaring sa cellphone, hindi rin pwede. Kung pwede man, tatapon din agad, mga ganun. Alam nyo, tangat, no? Di ba, Erica Gani, ano? Di ba, no, Spi? Kontrata daw. Yun nga lang, ito na lang, Ano to? John Wick. Yung John Wick, may kontrata ba yung John Wick na papel nakalagay? Mr. John Wick. Nakalagay sa taas. Assassin. Address. Telephone number. Email. Flames. Ganon. Friendster. Yahoo. Nakaganon lagay sa kontrata. Target. Nakalagay. Target lock. Ganon. Kabobohan din no? Gahanap ng kontrata. Aray ko. Diyos ko, kakaawa naman talaga tong idol nyo. Gaano pa kontrata. Kayo, halimbawa, kukuha kayo ng di ba? Kukuha kayo halimbawa, mag-arkila kayo ng ito example lang. Magre-ready pa ba kayo ng kontrata, tas hingi ka pa requirements, NBI, kunyari. NBI, biodata, resume. Boom! Ewan ko sa'yo. Supreme Court ng mga akusasyon dapat ginawa sa termino ng isang impeachable official, hindi bago siya nahalal o na-appoint. Sa akusasyon namang meron siyang hindi idineklara mga bank accounts, nakabase lamang daw ito sa isang online article noong 2016. Hindi! Yung online no 2016, gusto na nga yung pabuksan, ayaw nyo lang talaga. Kasi, diyan, siguradong kabyog na kayo ng tatay mo. Baka hindi pa nga baka nasipa pa nga tatay mo no, kung nagkataong nalaman ka agad dyan Kaya maituturing daw itong hearsay o chismis lamang. Wow. Chismis daw Kaya sa mga impeachment complaints daw, walang naipakitang ultimate facts na susuporta sa anumang impeachable conduct. Ipinauubay na raw ng depensa sa komite ang kahihinatnan ng impeachment complaint sa Vice President. Umaasa silang pagbobotohan ito, hindi lamang base sa kanilang konsensya, kundi base sa mga ebidensyang ipinisinta sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Hop! But wait, there's more. Nagpasabi na ang mga complainants sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na hindi sila magsusumite ng kontratugon sa sagot ng bise sa mga reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kasi anong sasagutin mo dun? Wala namang kwenta yung sinagot ni Sara. Nagpalusot lang. Nagpalusot na pinadidismiss pa. Ano yun? Sa manifestation of waiver ng mga complainants of third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi nilang hindi na nila kailangang sagutin ang... Considering that responded 15-page consolidated verified answer ad cotellam, date March 13th, conspicuously failed to specially deny and every material allegation in the 98-page impeachment. Compare mo mga ka-eksen, 98 page sa 15 page. Hindi niya nga sinagot kasi. Hindi niya sinagot yung mga reklamo Nag-ano lang siya, nagpabebe lang. Particularly concerning in respondents' obvious conflation of what is otherwise a clear and basic distinction between ultimate facts on one hand and evidentiary facts on the other hand. I have two hands, the left and the right. Consolidated verified answer ad cotellam na isinumite ng bise sa House Committee on Justice. Nabasa namin, walang specific denial as to specific paragraphs of the 98-page complaint that we filed. So for that reason alone, talagang wala pong basihan, wala pong silbi yung paghahain ng isang reply to an answer na hindi naman po sinunod. Ano yung pinaka-basic requirements at rules. Pinabulaanan ni Attorney Ligutan ang mga sinabi ng bise na walang ultimate at evidentiary facts sa mga reklamo. May isang eyewitness. May mga notice of disallowance, audit observation memorandum from
the commission audit. May mga documents evidencing payment na sabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, ito yung mga taong to do not exist fictitious. Despite that, you still have the courage and the gall to claim wala man lang ultimate facts. Pinabulaanan din niyang recycled ang mga alegasyon na ayon sa bise ay ibinasura na noon ng Korte Suprema. Kami yung sumula. Actually, hindi naman talaga yung sinasabi ko kanina, hindi yun ang ibinisura ng korte. Yung mga aligasyon, ang ibinasura nga, yung sinasabing 1-year bar rule at saka yung due process kuno eme. Ulat ng third impeachment complaint, hindi po ni-recycle yan. Hindi po re-recycle yan. Tsaka isang bagay na dapat we have to settle, no? Yung decision ng Supreme Court in Duterte versus House of Representatives last year, never po diniscuss ng Supreme Court na walang basihan on the merits yung impeachment complaints filed last year. Si Attorney Nathaniel Cabrera, complainant sa 4th impeachment complaint laban sa bise, naghain din ng manifestation of waiver to file a reply. Sabi ni Cabrera, dahil hindi rin naman daw sinagot ng bise ang mga alegasyon at wala rin itong inihayag na bago, wala na raw saysay at makatatagal pa sa proseso kung maghahain pa siya ng sagot. Ang pahayag-an niya ng kampo ng bise na walang ultimate facts sa mga reklamo ay bunga ng maling pagkakaintindi sa rules na pwede nang humingi ng detalyadong ebidensya sa puntong ito ng impeachment proceedings. Dahil hindi na naghain ng reply ang mga complainant, sabi ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro na pwede nang talakayin ng House Committee on Justice kung may sufficient grounds para magsagawa na ng hearing proper. Si House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro, pinabulaanan ang sinabi ng bise na walang ultimate at evidentiary facts sa impeachment complaints. Ang gusto niya kasi ni Sara yata na ultimate facts. Ayun, halimbawa, mismong tawag dito, video na magpapakita na nag-abutan sila ng pera, na hawak ni Sara yung pera, mga ganun. Talaga, oh. Hindi rin daw totoo ang bintang ng bise na mayroon silang double standard pagdating sa impeachment complaints laban sa bise at laban kay Pangulong Marcos. They failed to show proof of the president's personal involvement or participation in the alleged offense, no? Sa case ng Vice President, to illustrate again the offense of threat, what evidence will you still require? Res ipsa loquitur, it is the Vice President who is uttering these threats. Pagpasensyahan nyo na yung Vice President, mahina talaga eh. Mahina ho talaga yung utak eh. Siya na nga, hindi pa niya nakikita yung sarili niya na sa video. Sinasabi niya yun. Against the President, the First Lady, and the former Speaker. Now, about the confidential fund, you remember Congresswoman Laila De Lima even read and showed the certification of the training of the military to with the signature of the Vice President. Kinontra rin ni Luistro ang sinabi ng kampo ng bise na nalabag ang kanyang karapatan sa due process. Well, I don't think there was violation of due process. Nakita nyo naman, we gave ample opportunity to all the members of the Justice Committee and even non-members who wish to make manifestation or interpolate during the determination of sufficiency in form and in substance. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Uwang B. Alam ko yan. Yung sinasabi mo na yan, Uwang B. Kilala ko yung iba dyan, nababasa ko nga sa Facebook, natatawa na lang ako. Aray ko! Alam nyo ba mga kaiksena? Hindi, mamaya na yan, wait lang. So, maliwanag mga kaiksena, ganyang kalala sobra itong Vice President. Talagang gagawin ng lahat, makapagpalusot lamang kahit magmukha ng katawa-tawa. Diba?
O ngayon mga ka-eksena, anong masasabi nyo kay Sarah? I-comment nyo dyan. Habang kokomentuhan lang ako dito. Bago tayo magpatuloy, may kwento lang sa inyo. Wag, makikita nyo kasi pag hindi ko na i-open yung Facebook. Tawag dito. Alam nyo ba mga ka-eksena? Sa South Korea, pumunta si Marco Beta. Halak ka. Piling akala mo talaga akala mo tagapagligtas ang dating mama. Baka naman mamaw. Tapos eto pa mga bakla. Di pumunta si Marco Beta, no. Tapos nagkaroon syempre ng walk for kay matandang karton. Wait lang parang gusto. Wait lang na-save ko yata yun. Wait lang pupuntahan ko lang yung Korea nila. Na-save ko ba yun? Ito yata yun i-chichika lang ako sa inyo. Ay, hindi ito. Iba pala yun. Ako. Ay, mali. Wait lang ano ang pangalan nun? Yan. Anong pangalan ng hindot na yun? Wait lang Asa na si Wang B? Try lang, nabubura sa akin yung isa. Ano daw? Asa na si Wang B? Nawala. Wait lang hinahanap ko Alam ko kasi na-save ko yun Diba dito yun? Hindi. Kailan ba yun? Wala. Dito na lang. Ano to? Marco Leta. Ba't dalawa? Yan. Marco Leta South Korea. Ayan. Ayan na. Wait lang Yan. Hindi ko kasi pwede ipakita yung Yan, ganito na lang. Wait lang. Yan. Nag-aaway. Yan. Nag-aaway-away na yung mga DDS supporter sa Korea. Bakit, Derek? Kasi tawag dito, gusto kasi nilang yung iba gusto magbida-bidahan. Lahat sila gusto lang maging bida root. Pero sa mga kayong bobo dyan. Yan. Tingnan na natin. Eto, nagpunta si Marco Beta. Kala mo talaga. Kala mo talaga may silbi. Maiyak po talaga kang makikita po ang sakripisyo na ginagawa ninyo para sa ating bansa at sa inyong pamilya. Yung mawalay po kayo sa pamilya ninyo, isang araw lang. Boom! Halak ka. Hoy! Ang daming tao niya Samantalang nung BBM Sara nung campaign, nandyan ako. Ang dami namin mga ka-eksena. Alam mo, nakakaya kayo dyan. Sa totoo lang. Mukha na kayong gagawa din kayo dyan, Duterte Street. Nabababoy sa inyo yung lugar na yan. Ang tahi-tahimik dyan Diba? May simbahan pa malapit dyan ng mga Pilipino Grabe Grabe. Nood sa puso sa ng mga OFW malasakit ni Senator Dami Todo na ba yan? Todo nyo naman. Diyos ko namang mga OFW to. Para naman kayong mga ewan dyan kakayakay. Dati nyo na pinakita yung audience Mumukha kayong dyan langaw. Hindi nyo makita ang mga anak nyo. Hindi nga namin makita yung mga nanonood sa'yo. Nag-ano pa sila dyan, naglakad sila dyan paikot. Pamukhang tanga. Magulang nyo, kapatid.
Nararamdaman ko po yun eh. Pwede nga. Halak ka. Tigilan mo ako, Marcoleta. Kaya nagpilit akong magpunta rito para magkita-kita. Wow! Utang na loob nyo pa yon mga OFW sa Korea. Nagpilit pa si Marcoleta niya na. Boom! Alam mo, kung sa inyo, yung mga nasa Korea, mag-usap-usap muna kayo. Nagkaaway-away kayo dyan eh. Diba? Alam nyo ba, ang sese ako? Bakit, Derek? Anong biglang napunta ka sa ANSES? Hindi. Kasi alam nyo ba, South Korea ngayon, kapag ka-vlogger ka, di ba nandyan ako 10 years? Kapag vlogger ka, tapos YouTube, Facebook, tapos nag-earn ka, malaman ngayon ng Korean government at ang kanilang, hulihin ka. Kailangan magmulta, babayaran ka dyan. Pag hindi mo pinaalam sa immigration na kumikita ka, bawal pala. May bagong sila. Oo. Ngayon, kaya ibang mga vloggers dyan at saka mga content creator, pwede naman maging vlogger, content creator ka, pero dapat hindi ka kumikita. Hobby mo lang. Buti na umalis ako dyan. Hindi, buti nung, nakaalis na ako, buti nung higpit. Kasi naka-registered naman kami mga vlogger sa sa YouTube, sa US, 'di ba? Hoy, Beng, ang ingay mo, matulog ka na nga. Tuloy tayo. Tagus daw sa puso, sabi ni Marco Beta, oh. Tayo. Salamat po. Mga uto-uto. Magaya kayo sa 3 OFW na aresto sa Dubai na nag-AI, huwag kayong pabulag kay Peluka. Mga uto-uto. Tagus daw sa puso ni Marcoleta, nagpilit siyang pumunta dyan, tas sisigawan naman yung mga tanga. Nagpunta ka ba dyan, Edward Budget? Naku, sayang lang ang oras mo talaga. Pupunta mo yung kumag na yan. Siyempre, yung mga naman, yung mga OFW naman dyan na piling mga leader dyan. Siyempre, nililibre nyo. Nililibre nyo? O kayo nilibre? Sino nang libre? Si Marco Beta o kayo nang libre? Halak ka. Siyempre, magpapabida yan eh. Yung mga piling leader dyan sa South Korea. Ay, sir, wag na. Kami nang bahala. Kagaya nung nakaraan taon din. O kaya mga nag-aaway-away. Kanya-kanyang bida-bidahan eh. Yan, mga OFW sa Korea. Oh. Buhay po kayo. Yun po, Marcoleta, mabuhay. yun pong pinagsama-sama ninyong pagtulong sa kabuhayan ng ating bansa. Kaya nakakalungkot po. Yun pa ang ninakaw ng maraming opisyal sa ating bansa. Patunayan mo muna, Marcoleta. Tingnan nyo kung gaano kahindot to si Marcoleta. Yun ba talaga mismo? Eksakto. 'Di ba? Ang alam ko, yung porsyento, 'di ba? Kasi yung pera pinadala nating mga OFW, rekta yan, papasok. Ha? Papasok sa kamag-anak ninyo, mahal nyo sa buhay. Paano nanakaw ng gobyerno? Kung meron man, 'di ba? Yung porsyento, tax, halimbawa, nagbigay na ako sa pamilya ko. Yung pamilya ko, pumunta ng Jollibee. Oh, may mga tax doon na binabayaran at yung tax na yun, kinukuha ng gobyerno. Tama? Yung mga binibili mong gamit o kung ano pa mga taxable, di ba, ng tindahan, yun na napupunta. Pero hindi literal na yung pinadala mo, punyeta, ninakawin. Wag kang manlinlang, Marcoleta, ng mga kababayan nating uto-uto na nga yung mga OFW na yan, nililinlang mo pa. Halak ka. Bad trip. Kapal ang mukha din eh. Sabi pa ng OFW, tama daw. May mga tama kayo, mga loko-loko. Buti na lang talaga, nagising ako. Ako po ay tumatayo sa Senado para ipaalala
sa bawat sandali na tungkulin po natin, hanapin kung sino ang nagkasala. Sus! Inamils, bulok. Bulok. O, ito pa. Kwentong awayan doon sa South Korea. O, ito, pakita natin to. Ganito kamahal. Ito daw. Pakita ko Saan na ba yun? Wait lang, hinahanap ko Ano ba yan? Grabe Ano yung direct? Ay, hindi kita Hindi kita. Wait lang, hanap tayo. Yan. Boom! May nakita na ako. Edward Budget, baka kilala mo to Hindi, pipicture, natin. Halak ka. Ay, mali. Wait lang. Ito. Yan. Pakita natin, Sino kaya nagbayad dyan? Yan. After na to nung event. Yan, pakita natin. Pagbisita ni Marco Bebe. Yan. Naks naman talaga, Feeling celebrity si Piluka, Yan. Aray ko. Okay, next. Yan. Yan siya. Ang dami, Itaas mo pa. Para mag-book ang madami, ganun mo. Diyos ko, nakakaawa. Todo na ba yan? Wala na ba ilalakas yan? Kilala ko pa yung iba. Kilala nga. Yan sila, yung ibang mga supporters ni Digong, wala dyan. Bakit? Nag-away-away kasi. Aray ko. Diyos ko, kawawa naman kayo. May regalo pa kayo. Ito ba asawa ni Marco Beta? Yan ba yun? Aksa, kala nyo Uy, na-miss ko kumain dito Alam ko to iniwan na kayo, Huwag na yan, mga taga-Korea na yan. Wala mo silbi yan, Kasi natin yan. Yan. Wait lang, hanap pa tayo. Hanap tayo ng wala na ba? Ano to? Wait lang hinahanap ko lang. Wala na. Ito. Solidarity Walk. Yan. Solidarity. Ay, ano ba yan? Ang dami. Ayan. Ito na. Ayan. Aray ko. Natatawa sa tawa mo direct si Daddy. Hi, Daddy! Daddy, next time pag uwi mo, Daddy, kailangan marunong ka ng magtagalog Nahirapan ako kausapin. Gusto ko sana sabihin lang, Harigato gozaimashita. Puro ganon. Ito na. Yan. Wait lang. Ito ang tinatawag na Solidarity Walk from South Korea ng mga alipaktaw. Yan. I'm so late. Hindi, pakaumpisa lang namin. Charot. Ito na. Tay, kami naman dito sa South Korea. Tang-inumin nyo. Halak ka. Tuloy natin. Dami Alam nyo, ito na yung tinatawag, ito yung may payong na green. Ito na yung tinatawag na little, ano ba?
Basta yung market dyan. Ayan, South Korea. Dyan ako namimili ng mga Pinoy kineme-eme na pagkain. Hindi nga masarap yung nagtitinda dyan ng ulam eh. Kala mo masarap, di mo masarap. Oy! Wait lang, tanggalin natin yung audio. Maka-copyright ako. Wait lang, tanggalin ko. Ako na lang. Pila kayo. Ayan oh. Ito lugar na to ay tinatawag na Yewa sa Seoul. Okay? Sa tapat nitong pedestrian na to, dito sa ano ko, nandyan yung Catholic Church. Okay? Diyan kami nagsisimba nila Marites. Ay hindi, si Marites lang pala. Mahilig magsimba ako, hindi ako mahilig magsimba. Ano sa ako mahilig? Ano? Doon sa chicken house, charot. Yan na, oh. Oh, lakad tayo. Oh. Yan. Talagang nakakahiya itong mga Pilipino to. Nanahimik yung mga Koreano oh. Oh. Diba? Oh. Kaya solidarity walk para sa matandang karton. Todo na ba yung energy na yan? Halak ka. Ba't hindi kita nakikita dito noon sa host kung nagsisimba ka? Paano mo ako makikita? Hindi naman ako pwede magsabi na, ay, ako si Derek! Alam mo sabihin ko. Diba? Siyempre secret. Wala nga may alam eh. Kaya pag pupunta ako dyan, di nila alam, ay, ikaw ba si ano? Ano ako? Di ako yun. Kaya lalakad na yung mga loko-loko. Ayun yung mga tindahan, no? Ayun, no? Sarap, diyan kami umiinom ng Red Doors, eh. Yan, doon sa mga tent na yan, punta ka sa likod, may nagtitinda ng Red Doors, nagtitinda ng balut. Si ate tuwan-tuwa naman, ngiting-ngiti. Di ba nagsipilyo? Wow, ang dami naman, mga kaibigan, oh. Wow, solid. Wow. Todo na to. Oy, takbo. Abala kayo, mga punyeta. Boom. Ano daw? May baligtad na plug. Saan yung plug na baligtad? Saan? Wala akong nakita. Wala. Wait lang. Wala. Saan ba? Wala naman Bobo naman nun pag baligtad plug nun. Sana? Aba yan? Kakahiya, oh. Ayun, baligtad ito, oh. Diyos ko. Uy, ate, bago ka naman magaganyan dyan, tingnan mo muna yung may plug mo, oh, baligtad. Aray ko. Halak ka. Yan, oh. Tambayan namin ni Martes dito, eh. Yan, oh. Iikot yan, doon sa kabila. Oy, wow, nakaboots pa si ate. Tanggalin mo yung mask niyan. Boom! Bring him home pa kayo, Wala na, abo na uuwi yun. Wala ka. Wala na. Nagsama pa ng mga bata. Ano man ang alam ng bata dyan sa politika sa Pilipinas, di ba? O ba yan? Kakahiya naman itong mga to. Maging proud kayo. Ba't parang malungkot yung iba? Wala na. Yan na yun? Lintik na buhay yan. Direk, nakatikim ka ba ng, ano yan?
Hindi ah. Ganda-ganda ko eh. Oh, tignan mo oh, parang kakahiya oh. Yak. Tumawid pa oh. Oh. Grabe, todo na talaga 'yan. Wala 'di ba no, yung sa BBM Sara dati no? Ang dami. Hindi, marami kasing Ilocano rito sa South Korea, akala nyo ba? Oh, maraming mga loyalista rito sa South Korea. Kaya kukunti lang sila dyan mga loko-loko. Aray ko. Kaya. Diba? Oh. Oh. Yeah, baka, hindi, alam nyo ba, dito may kikwento ako sa inyo Sa ibang mga Filipino community, may mga simbahan. Tapos, pag ikaw, kasama ka dun sa Filipino community na yon, tapos, kung minsan, para makahingi ka ng tulong, may i-ano sa yung request, sama ka. Halak ka. Kagayad nung nung, kailan ba to? Nasa Korea ako. Sasali kami ng basketball league. Oy, basketball si Direk. Mema. So, para kami mabigyan ng uniform tsaka masali, kailangan every Sunday attend kami ng tag dito, misa. Para makasali kami. Eh, malay mo, kung kasali ka sa Filipino community na yon, tapos nakahingi ka ng tulong doon sa church, sasabihin ng church, o, sama ka. Diba? Oh. Yan o. Oo, yan lang. Todo na yan. Oo. Oo. Linggo to, di ba? Uwang B, linggo to, di ba? Kasi kung linggo to, linggo kasi may tinda yung sa Hewa eh. Linggo. Alam nyo, napakaraming tao dito pag linggo, pero sila lang yun nandyan. Halak ka. Promise, di ba Edward Budget? Pag linggo mga ka-eksena, dumog dyan. Ang daming tao dyan kahit malamig pa yan. Oo. Diyan doon sa sinasabi ko sa inyo dinaanan nila, maraming Pilipino ron. Tataka ako, walang sumama sa kanila. Oh, Nilangaw. O pag in-upload mo to, lagay mo, Nilangaw. Oh, Nilangaw talaga. BMBRNP. Ayan o. Yan, sumayaw kami dati dyan o. Dito. Pakita ko sa inyo Yan. Natin yan, yung may, yung park yan eh. Tapos may, yan o. Sumayaw kami dyan dati. Ang ganda-ganda ko dyan. Pinagkaguloan ako dyan eh. Oo, nag-flash mob kami dyan eh. Oo. Diba? Oo. Diba? Kala ko si Lovely to. Hindi pala. Hindi, isa nandito. Ayun o. Ayun, nandito kanina malayo. Hindi pala. Oo. Tama, nakakahiya oh. Parang mga loko-loko. Halak ka. Halak ka. Mga didilis sa South Korea, Nilangaw. Grabe, mga plug nyo pa, balibaligtad. Para hindi mga Pilipino, kakaya. Wow! Dito sila sa nag-stage nga. Oh, yan, okay na yan. Baka nga direct yung iba dyan, naglakad lang, napasama lang sa video. Baka nga. So, yan mga ka-eksena. Nako, hindi na muna ako masyadong magkokomento pagdating sa usapin dyan sa South Korea ng mga didilis kasi marami nga akong kilala dyan. At talagang, nako, kung ako lang, durog na yan. Direk, bakit pag mga DDS walang magaganda, malay ko sa kanila. Kuha na ng picture yung mga vloggers at ipadala sa Korea government. Hindi ko lang alam kasi sabi nga, alam mo ba yun Marites? Bagong rules ngayon. Kapag pag nasa Korea ka na vlogger ka, influencer ka tapos nag-earn ka ng pera at hindi mo sinabi sa immigration na gano'n ang ginagawa mo, hulihin ka. Oo.
Oo, ngayon ang trending yan sa Korea ngayon. Kaya yung mga vloggers sa kawawa. So, yan mga ka-eksena. Excuse me. At pansamantala muna nating puputulan na nating live stream. Hanggang dito na lang muna. At tawag dito. Ayun na nga. Dahil, ayun gising ba yung show pa? Ayun Tapos dalawa pa silang gising. Wala, hindi kita yung ayun Ayun ang laki niyan. Labas mo ng konti. Nasaan ba yan? Hita pa lang. Huwag pa kita yung muka. Hita pa lang. Panalo na paano? Halak ka. Para kami may lechon yung may pata. Ang laki. Yun na nga. So mga ka-eksena, maraming salamat sa inyo lahat at I hope napunan ko ang inyong oras na matamlay at salamat sa inyong pagsama sa ating live stream. Magkita muli tayo sa susunod nating live stream. Ang lusog, no? Ikaw ba naman gatas yan malakas dumedi. Buti na lang dumedede, hindi na hindi formula, kung hindi iyak tawa ang bulsa ko diyan. Diba? Yan. Hi, siopaw daw, sabi ni Gani. Yan. Sige. Sa susunod na lang mga ka-eksena. Maraming salamat. Gugutom ako Wala na tayong century 2. Naubos na. Okay? Maraming salamat sa inyo mga ka-eksena. Magkita-kita at sama-sama ulit tayo sa susunod na live stream. Ito po yung lingkod na nag-isang Kabugera at Eksenadora. Maraming salamat sa ating mga moderators, Kabugera, Eksenadora, and Spice Girls. Maraming salamat po. God bless. And see you again tomorrow po. Bye and thank you. Yan. Nagahang Nospi. Resend mo nga Nospi ulit yung video na to. Nagahang siya. Hindi ko alam kung bakit. Ano name ng gatas host? Hindi. Breastfeed nga siya. Oo. Yan. Maraming salamat po and see you again tomorrow. Bye. Yeah. Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Yan. Bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Pero trabaho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan. Na plantado salita'y iskripto pera output. Wala presko lang ang meron, hindi pawis ang puhunan, kundi exposure. Mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bise sa biyahe, hindi sa opisina. Trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos. Naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero peer mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya'y timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo.